manhin. Ito ba ang tirahan ni Immortal Gucci? Paano mo ako nahanap ng ganoon kabilis? Ako si Tang Fenglin, War Goddess ng Royal City. Nais kong maging disipulo ni Master Gucci. Hindi siya tumatanggap ng mga disipulo. Umalis ka na agad. Siya na naman ang many Akis. Hindi ako maloloko ng boses mo. Ikaw na naman, many Akis. Ngayon, mamamatay ka. Magandang ginang, huwag kang magali sa ganda mong iyan at perpektong figura. Bakit hindi mo ako hayaang humanga sa'yo? Naghahanap ka ng kamatayan. Binibini, ang cute mo kapag galit. Bagaman kumpara sa aking master, kulang ka pa rin pero top tier pa rin. Walang hiya. Golden Slender Technique. Kaya ikaw si Immortal Gucci. Hindi ako nagsisinungaling sa mga magaganda. Ako si Immortal Guking. Tang Fenglin, War Goddess ng Royal City. Ipinapakiusap ko kay Immortal Gucci na tanggapin ako bilang disipulo. Hindi ako tumatanggap ng mga disipulo. Dapat, umalis ka na lang. Immortal Master. Longzhang, paano ka naglakas loob? Gayahin ang iyong master. Master, Guro, sobra na po kasi sila. Wala na po akong ibang pagpipilian. Kasi sinilipan mo sila habang naliligo. Umuubo ka na naman ba ng dugo? Anak ko, 15 taon na ang lumipas. Panahon na para malaman mo ang totoo. Noon, pinaslang ang iyong Long Clan para puksain ang lahat ng nakaligtas. Winasak nila ang iyong 3 kaluluwa. Pagdating ko, nakatakas na sila. Halos hindi ka na humihinga nang makita kita. Sa kritikal na kondisyon, ginamit ko ang lahat ng aking kapangyarihan para mabawi lang ang iyong 3 kaluluwa. Ang iyong 7 makalupang kaluluwa ay nagkala. 3 buwan na lang ang natitira. Guro, mamamatay na po ako sa loob ng 3 buwan. Kaya ipinagbawal ko ang iyong pagsasanay. Naubos nito ang iyong lakas ng buhay. Sinaway mo ako. Pinapaikli ang iyong buhay mula 10 taon. Sa 3 buwan na lang. Ano po ang gagawin ko, Guro? Hindi ko pa po na ipaghihiganti ang aking mga magulang. Ang kaligtasan ang una. Pagkatapos, maaari kang maghiganti. Maghanda kang umalis ngayon. Bumaba ka sa bundok para bawiin ang iyong mga kaluluwa. Paano ko po sila babawi? Ang bawat kaluluwa ay nananahat sa 7 magkakaibang babae. Ang mga babaeng ito ay pawang pambihirang individual. Hanapin mo sila, magsanay ka kasama nila para maibalik ang iyong mga kaluluwa. Tanging sa ganoong paraan, maliligtas ang iyong buhay. 7 babae, magsasanay ng magkasama. Sa malawak na mundong ito, paano ko sila mahahanap? Ang mga nagdadala ng iyong mga piraso ng kaluluwa ay may birthmark na hugis up. Paano naman yan makakatulong? Hindi ko naman pwedeng hubaran ang bawat babaeng makikita ko para lang sa birthmark. Nararamdaman ng aking mga pandama, malapit sa Billy Group ng Kingsheng, ang bakas ng iyong esensya. Pero Guro, ako. Tama na ang pagpapalibat. Young Air, galawin mo ang mga nakatigil na tubig na ito. Isakatuparan mo ang iyong paghihiganti. Tigil. Lumayo kayo. Takbo. Akala mo makakatakas ka? Hindi ba't magaling ka sa pagtakbo? Nagkakamali ba ako ng nakikita? Kabababa ko lang ng bundok, tapos ito ang bubungad sa akin. Tingnan mo, aksidente lang ang lahat. Maniniwala ka ba sa akin? Oo nga, parang maniniwala ako dyan. Kuya, pasensya na pero may kailangan akong asikasuhin. Mamaya na. Pakiusap, iligtas mo ako. Pinipilit nila ako. Ayaw mong masaktan. Kung gayon, lumayas ka. Kung yan ang gusto mo, paglalaanan kita ng oras. Ano, naghahanap ka ba ng? Lumayas kayo. Lahat kayo, tama ka, nandito ako para magpakamatay. Pero hindi nyo kaya, mga walang kwenta. Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Sugurin siya. Sa grupong ito na walang kwenta, naglakas loob kang hamunin ako. Sobra ka namang magtiwala sa sarili mo. Guwapo, ang galing mo. Umalis ka.
Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Huwag kitang makitang malapit sa kanya. Bakit ako lalayo? May utang siya sa amin. Babayaran mo ba ang utang niya? Mukhang mali ang tinulungan ko. Ang utang na iyan ay gawa-gawa nyo lang. At patuloy nyo ako sinasaktan. Wala ba kayong hiya? Walang hiya. Oo, tama. Gusto ko ang pera ko. Ang problema niyo sa utang ay hindi ko problema kung muli mo siyang guguluhin. Babaliin ko ang bawat buto mo. Umalis ka. Sige, aalis na ako. Hindi pa tayo tapos. Guwapo. Sa galing mo. Paano kung maging personal bodyguard kita? 24 paghahati 7 na proteksyon. Parang laging nakadikit. Pamamahalaan ang pang-araw-araw kong pangangailangan. Hindi ko kaya, binibini. May mahalaga akong kailangan hanapin. Ganito na lang, protektahan mo ako at hahanapin ko ang taong hinahanap. Bago ka sa syudad na ito, sa tulong, mas magiging madali ang paghahanap mo. CJ. Ako si Mibeli, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Xianglong. Ang pangalan mo ay napakagandang pakinggan. May belly. Kailan mo ako tutulungan maghanap ng tao? Huwag kang mag-alala, iniligtas mo ako, kaya dapat ako magpakita ng pasasalamat. Paano? Ano ang plano mo? Narito, ang mga susi ng villa. Binibigyan mo ako ng villa. Ayaw mo. Siyempre gusto ko. Ang villa na ito ay mas maganda kaysa sa kubo ko. Napakaming sili. Pwede nating patulugin dito si Master mamaya. Napakaming magagandang babae. Kahit na ang bahay na ito ay regalo mula sa akin, ako mismo ang bumili nito. Ang pagtira ko rito, may problema ba? Mukhang makatwiran naman. Bukod pa rito, ang magkasama tayo ay mas mapapadali ang pagbabantay. Binabayaran ka para protektahan ako. Sabihin mo lang. Maliligo ako. Dalhin mo ang mga bagahe ko. Maligo ka. Hindi ako manyakis. Pinapahanap siya sa akin ng aking guro. Ibig sabihin, baka mayroon siyang birthmark sa kung saan. Pero ang manilip ng naliligo ay medyo bastos. Wala akong pagpipilian. Kung hindi ko siya titingnan habang naliligo, kailan pa? Pwede ko ba siyang hilingin na maghubad at ipakita sa akin? Kailangan kong hanapin ang lahat ng 7 para makaganti. Kung hindi, 3 buwan na lang ang natitira sa akin. Manyakis, sinilipan mo ako habang naliligo. May hinahanap lang ako. Naghahanap. Kung magsisinungaling ka, gumawa ka man lang ng mas magandang dahilan. Ang nasa katawan ko. May posibilidad nga. Makinig ka, bata, kung manloloko ka ng tao. Pagbutihin mo naman, kailangan ng mas magandang dahilan. Mi Bailey, lumabas ka rito ngayon. Presidente Mi, ginagamit mo ang pera ng pamilya Kao. Mukhang, hindi ka na makakatagal sa Chingcheng. Ikaw, B1. Ikaw, May utang ka sa pamilya Kao ng 4 na dakilang angkan. Nandito ako para kolektahin ang utang. si Zhao Yin ay nagtatrabaho para sa iyo. Ang 10 milyong piso na niloko mo sa akin. At ngayon ay naglakas loob kang harapin. Paulit-ulit na karahasan laban sa akin. Kaya, ikaw ang utak ng lahat. Karahasan? Gaano karahasan? Huwag tayong maging bastos. Dahil naglakas loob kang kunin ang kita ng 4 na angkan at sakta ng aking mga tao. Alam mong darating ang araw na ito. Ito ay patas na kompetisyon. Nawalan ka ng bahagi sa merkado. Dahil mahina ka, hindi ka makipagkompetensya. Kaya gumagamit ka ng maruming taktika. Walang hiya. Ang kawalang hiyaan ay kompetisyon din. Bayaran mo ng 100 beses ngayon o ibebenta kita sa kalye. Bayaran mo ako ng bawat sentimo. Extortionista. Nakakapagod, hindi ba? Narito ang mas magandang alok. Maging akin ka, panatilihin ang pera at ang 4 na angkan ay hindi ka gagalawin. Hinding-hindi. Pipiliin mo ang mahirap na paraan. Mahirap na paraan? Sige, subukan mo. Dakpin siya. Lahat, tigil. Nagpapakabayani, umalis ka na habang kaya mo pa, maliban kung gusto mong mamatay dito. Ginugulo mo siya dahil sa pagnanasa. Gumagamit ng maruming taktika. Habang nandito si Long Yuyang, walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Ako si Long Yuyang, at ako ang bahala sa bagay na ito. Boss, ang bastos na yan. Naglakas loob na saktan ako. Tatapusin ko siya. Tumahimik ka. Sino nagsabi na pwede kang magsalita? Patumbahin niyo siya.
Kanina, sino ang masama ang sinabi tungkol sa akin? Lumuhod ka. Hindi mo dapat ako sinasaktan. Kung hindi, hindi ka. Palalampasin ng tatay ko. Naglakas loob kang takutin ako. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ako na ang tatay mo ngayon. Halika, sabihin mo ang tatay para sa akin. Tatay. Nakakaawa. Ang dami mong ginawang, kasuklam-suklam na kalokohan. Malinaw na hindi ka napalaki ng maayos ng tatay mo. Ngayon, tawagan mo ang tatay mo. At sabihin mo sa kanya na harapin ako mismo. Tatay, may umatake sa akin. Halika at iligtas mo ako, ngayon. Patay ka sa akin. Makinig ka. Ang anak mo ay nakabangga ng maling tao ngayon. Dumating ka rito sa loob ng 5 minuto. Sa bawat segundong huli ka, sasampalin ko siya ng 1 beses. Kung ayaw mong maging duro ang anak mo, mas mabuting bilisan mo. Ang pamilya Kao ay isa sa mga piling angka ng Ching-Cheng. Sa ekonomiya o militar, nalalampasan nila ang bawat pamilya. Nasisiyahan ka ba rito? Ang kalabanin ng pamilya Kao ay parang naghahanap ng kamatayan. Tama. Mayroon kaming daan-daang piling mandirigma na lampas sa Tier 6. Ang aming mga bodyguard ay mga Grandmaster. Ang kapatid ko ay isang martial prodigy na minsan lang sa 1 siglo. Sinampal mo ako, pagdating nila, tapos ka na, ikaw. Long Yuyang. Hindi dapat biruin ang pamilya ka. Siguro dapat muna tayong magtago. Hindi na kailangan. Ang mga talunan na ito ay hindi man lang makapagsindi ng apoy. Ang mga lumalaban sa pamilya Kao ay hindi magtatagal ng 1 araw. Ngayon ang huling araw mo. Tay, nandito ka na pala. Turuan mo siya ng leksyon. Ikaw pala ang nanakit sa anak ko. Elder Cow, kumalma po kayo. Utang lang po ito. Babayaran ko ang bawat sentimo. Gayon din, gaano man ito kawalang halaga, sasagutin ko ang lahat ng pinsala. Umalis ka. Sino ka sa tingin mo? Ang dignidad ng pamilya Kao ay hindi kayang bayaran ng iyong kabayaran. Paano mo nagawang magsalita sa isang babae ng ganyan at naglakas loob ka pang magturo tungkol sa dignidad? Huwag kang makialam. Makakaasa ka, nandito ako. Kahit padalhin niya ang galit ng langit, paluluhurin ko siya at magmamakaawa. Anong karapatan mo para magsalita ng walang kaparerakan dito? Huwag mo nang alamin kung sino ako. Ipinag-uutos ko na kanselahin mo ang lahat ng utang ni Mabeli sa loob ng 24 oras. Bayaran mo ang doble ng halaga ng utang bilang kabayaran. Bukod pa rito, hindi mo na siya guguluhin pa. Sa buong syudad na ito, walang sino mang naglakas loob na basyosan ng pamilya Kao. Hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Ganito ba ang pag-ugali ng 4 na dakilang pamilya o nagtatago ang angkan ng tao sa likod ng kanilang katayuan para manloko ng tao? Mananatili ako rito. Tignan natin kung ano magagawa ng pamilya mo. Naglakas loob kang insultuhan ang pangalan ng Kao. Nanhua. Dahil sa pag-insulto sa aking pamilya, nang ahas kang insultuhan ang pamilya Kao, hindi ka naaabot ng bukang liwayway. Pagkatapos ng lahat ng pinagsasabi ninyo, ang makapangyarihang 4 na angkan, umaasa sa isang babae para magligtas ng kanilang danga. Nakakahiya kayo. Hindi ba kayo nahiya? Si Nanhua ay anak ni Kao. Tungkulin niyang ipagtanggol kami. Ang inyong kawalang hiyaan ay walang hanggan. Nagtatago sa likod ng inyong anak. Napakagandang pakinggan. Mga palakas sa balon, lumuhad ka, tawagin mo akong ama. Baka sakaling palayain ka namin. Lumuhad ka. Ngayon na. Tama na ang kalokohan. Kayo ang mga bulat, hindi kayo ang putik sa ilalim, marumi at bulok. Sige, malalaman mo ang mangyayari kapag kinalaban mo ang mga Kao. So good. Ikaw Nanhua, sa iyong kakayahan, bakit mo sinasayang ito sa paglilingkod sa mga tirano? Sino ka para makialam sa usapin ng Kao? Nanhua, tapusin mo ito. Pilayin mo siya. EXA. Siya ang taong kailangan ko. Huwag kayong magpaputok. Ama, mas mahusay siya kaysa sa akin. Sa mga nakaraang laban namin, pinagpakitaan niya ako ng awa.
Paano natin, bilang pamilya Kao, mapapalakas ang loob ng iba sa pamamagitan ng pagpapahina sa ating sarili? Ang kawalan ng kakayahan ng angkan ninyong Kao ay hindi dapat ibunton sa inyong anak. Hambog, sa tingin mo ba, sa kaunting panalo mo lang, may karapatan ka ng pagsabihan kami? CJ, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga. Ang kinakaharap mo, ipaunawa ko sa'yo ang tunay kong kapangyarihan. Nanhua, ayoko nang marinig ang kahit anong salita mula sa kanya, gamitin ang puwersa. Pero ano, naglakas loob kang suwayin ako? Ate, ano pa ang idududa mo? Binibining Kao, turuan mo siya ng leksyon. Ama, hindi ko kaya. Gusto mo bang maging katatawanan ang ating pamilya sa kabisera? Bakit ka nag-aalangan? Gawin mo na. Nalason. Ito ang nakamamatay na lason ng aming pamilya Kao. Isang langhap lang ng lason na ito ay makakapagparalisa at makakapatay. Ngayon, sasarapan ko ang iyong huling sandali ng paghihirap. Ang maliit na lason na ito, kaya kong alisin agad. Nagpapakatigas. Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panindigan. Lumaki ako sa kabundukan. Walang halamang gamot na hindi ko natikman. Matagal na akong immune sa lahat ng lason. Nanhua, anong hinihintay mo? Sugod. Pero ano, paulit-ulit kang nag-aalangan. Nakalimutan mo na ba ang karangalan ng pamilya Kao? Anong hinihintay pa natin? Ang mga sugat mo, pinagaling ko na. Walang sinuman ang makakapilit sa'yo na gawin ang anumang labag sa iyong kalooban. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Mula ngayon, siya ang aking babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano mo nagawa yan? Walang sino mang naglakas loob na bastyusan ng pamilya Kao ng ganito. Paano mo nagawang ipahiya ang aking anak sa harap ng aking mga mata? Anong ibig sabihin niya sa aking natatanging katangian? Paano ito naging kahihiyan? Siya ay akin na. Kung gayon, hindi ba ito normal lang? Paano mo kami itinulak sa ganito? Ginulo mo ang pamilya Kao. Hindi ka na makakaalis ng buhay dito. Sugurin sila. Imposible, ang mga nakatagong sandata ng pamilya Kao ay hindi pa nabibigo. Ipinagmamalaki niyong kayo ang apat na angkan ng Royals. Ngunit lumalaban kayo ng walang dangal. Patraidor na pag-atake sa bawat pagkakataon. Walang hiya. Ang turo ng aking ama, ang mga nagwawagi ang sumusulat ng kasaysayan upang matiyak ang tagumpay. Dapat nating talikuran ng maliliit na moralidad. Anong baluktot na lohika? Tama na ang salita. Talo ka. Tanggapin ang pagkatalo. Ay ikaw, paano? Ang pamilya Kao ay hindi kailanman natatalo. At hindi rin ngayon. Hindi pa natatalo ang pamilya Kao. Hindi magiging iba ngayon. Hintayin mo lang. Sige, subukan mo. Ang Diyos ng digmaan mismo, mayroon akong kritikal na bagay na nangangailangan ng iyong kadalubhasaan. Kailangan natin ng tulong mula sa langit. Sige, dito lang ako maghihintay. Tumatawag ka na ng tulong ngayon? Ang anak mo ba ang nagturo sa'yo ng trick na ito? O ikaw ang unang nagturo sa kanya? Tama na ang walang saysay na banta. Mag-alala ka sa sarili mong leeg. Pag-aalala ba yan ang naririnig? Manahimik ka, Diyos ng digmaan man o hindi niya kayang kunin ang buhay ko. Ang Diyosa ng digmaan ng Royal City, ang pinakamahusay na mandirigma, ang buong hukbo ng hari, pinagsama, ay hindi makakatapat sa kanya. Talaga? Lahat ba ng iyong mga lalaking royal ay ganito kawalang kakayahan? Nasaan ang iyong lalaking Diyos ng digmaan? Hindi mo naiintindihan ang punto. Ang yabang. Lubos na kawalang galang. Magyabang ka hanggang sa huling hininga mo. Puro salita lang. Pagdating ng Diyos ng digmaan, tapos na ang oras mo. Diyos ng digmaan man o hindi, hahaparin ko silang lahat. Isa o dalawa, walang pinagkaiba. Tingnan natin kung sino ang mayabang na ito. Diyos ng digmaan, sa wakas ay dumating ka na, ang tagal mo. Sino ang naglakas loob na magpakita ng ganoong katapangan sa ating Royal City? Bakit siya? Diyos ng digmaan, sa wakas ay dumating ka na. Sino ang nangahas na maging napakawalang hiya upang kumilos ng walang pakundangan sa maharlikang lungsod? Ako ito. Si Tang Fenlin, ang Diyosa ng digmaan ng maharlikang lungsod, ay nagbibigay galang kay May Strong Immortal Gucci. Diyos ng digmaan, ang kasuklam-suklam na lalaking ito, bakit kayo muyuko sa kanya? Anong karapatan ng inyong pamilya Kao?
Nakausapin ng isang immortal ng may ganoong kawalang galang. May strong immortal. Lumuhod ka. Tama. Siya ang maalamat na. May strong immortal Gucci. Ang inyong pamilya Kao ay nagalit sa isang immortal. Lilipulin ko ang buong angkanit. Hindi. Diyos ng digmaan, pakiusap, ako ay nabulag at hindi nakilala. Ang tunay na pagkatao ng May Strong Immortal. Ngunit naaalala ko na si May Strong Immortal Gucci ay dapat na isang babae. Pinagdududahan mo ba ang autoridad ng Diyos ng digmaan na ito? Nagmamakaawa kami para sa awa. Pakiusap, hinihingi namin ang inyong kapatawaran. Iligtas ang pamilya Kao. Sa maling tao kayo lumuluhod. Ang inyong kaligtasan ay nakasalalay sa desisyon ng May Strong Immortal. Maestro. Kagalang-galang na immortal. Maawa po kayo sa aming pamilya, dakila. Nagmamakaawa kami para sa kapatawaran. Tama na, hindi ko naman talaga gusto ang karahasan. Posibleng iligtas kayo. Walang hanggan ang aming pasasalamat. Ngunit hindi pa ako tapos magsalita. Kung nais niyo ng awa, kailangan niyong sumang-ayon sa aking kondisyon. Ang inyong kaligtasan ay nakasalalay sa inyong pagpili ngayon. Sabihin ninyo ang inyong mga kondisyon, dakila. Simula ngayon, tuluyan na ninyong putulin ang lahat ng ugnayan. Kay Kao Nanhua, Ano? nag-aalangan ka pa ba? Kung gayon, patayin mo siya. Sumasangayon ako. Sangayon. 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 Para sa pagpapatawad mo sa akin, Panginoon, ano ang kondisyon mo? Gusto kong kumilos ka. Ayon lamang sa sarili mong kalooban mula ngayon. Pinatawad ka ng Panginoon. Bilisan mo, pasalamatan mo siya. Salamat po, Panginoon. Lubos po kaming nagpapasalamat. Tama na. Tumayo ka. Umalis ka na ngayon. Hoy! Hindi pa ako tapos magsalita. Sino ang nagsabing pwede kang magdesisyon para sa akin? Bakit nandito ka pa? Ano ang ginagawa mo? Si Tang Fenlin, ang battle goddess ng Royal City, ay nagbibigay galang sa Panginoon. Ipinapakiusap ko po na tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo. Sinabi ko na sa'yo, wala akong disipulo. Umalis ka na. Ngayon na. Kung tatanggapin niyo po ako, susundin ko ang bawat utos niyo, nang walang tanong, kahit ano po. Talaga bang kahit ano? Gagawin ko po ang kahit ano. Wala akong panahon para sa mga disipulo. Umalis ka o harapin ang galit ko. Huwag po kayong magalit. Aalis na po ako. Umalis ka na. Ngayon na. Umalis na ba silang lahat? Pinaalis ko silang lahat. Gaya ng inaasahan ko, Mabeli. Ang bodyguard na pinili ko. May kakayahan ka. Diyos ko, bakit siya bumalik? Bakit ka bumalik? Simula ngayon, dito na ako titira. Simula ngayon, dito na ako titira. Ano? Ano ba ang iniisip mo? Hindi. Sino ka sa tingin? Akala mo ba makakalipat ka lang? Sa pagsabi mo lang, Nanhua, baka dapat natin. Kung makakakilos ako ayon sa gusto ko, kung gayon ngayon, pinipili kong dito tumira. bahay ko ito. Paano mo ito inaangkin? Bibilang ako ng 3. Lumayas ka sa bahay ko. Wala akong pakialam kung sino ang may-ari. Simula ngayon, si Long Yuyang ang namamahala. Yuyang, papayagan mo ba akong manatili? Wala akong pakialam. Paalisin niyo siya. Ang bahay na ito ay para lang sa atin. Bukod pa rito, sinubukan niya tayong patayin kanina. Ngayon gusto niyang lumipat. May masama siyang balak. Hayaan mong tanungin kita, bakit bigla kang lilipat? Ano ang tunay mong plano? Naglaban na tayo dati. Mas mahusay ang iyong kakayahan kaysa sa akin. Kahit si Tang Fenlin, ang Diyosa ng digmaan, ay nag-aaral sa iyo. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito para matuto mula sa iyo. Ako ang magiging namungunang babaeng mandirigma. Kung gayon, maligayang pagdating, dinala mo ba ang iyong mga gamit? Long Yuyang, bibigyan kita ng 100,000 piso. Umalis ka na sa bahay ko. Sabi ni Yuyang, ako ang kanyang babae. Ang kapal ng mukha. Sino ang tinatawag mong? Sino ang pinag-uusapan mo? Ikaw. Walang hiya kang bastos ka. Kahiya-hiya ka. Ako. Huwag mo akong hawakan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ziyang, tingnan mo. Gusto mo ba talagang ang marahas na? Baliw na ito ang manirahan sa atin. Bilang amo mo, inuutusan kita. Napalayasin siya agad. Billy, alam kong ito ay maaaring makasakit sa damdamin mo, ngunit kailangan ko siyang manatili. Long Yuyang, ang bahay na ito ay binili para sa iyo. Ang pagpapahintulot sa kanya na lumipat. Paano mo ako matatraidor? Long Yuyang, mali ang pagkakakilala ko sa iyo.
Salamat sa pagpapahintulot mo sa akin na manatili. Hindi kita bibigwin. CJ, dahil pinayagan kitang sundin ang sarili mong landas, pwede kang manatili. Tinawag mo akong babae mo. Ano ang ibig mong sabihin doon? Pag-uusapan natin yan mamaya. Ngayon, kailangan ko... Sophia, walang hiya ka. Naglakas loob kang lumandi sa ibang babae sa harap ko mismo. Sabi mo, siya ay madaling magsawa sa luma? Aba, tingnan mo to. Napakagandang pangangatawan. Magkaroon tayo ng masusing talakayan. Formal akong magpapakilala. Ako si Thug A, ang A sa ABC. Ito naman si Thug B, ang sa FBL. Ngayong gabi, sisiguraduhin naming mag-e-enjoy ka talaga. Wala kayong binatbat sa kanya. Napakawalang kwenta. Umalis na kayo. Tigil. Hindi naman yan patas. Tingnan mo. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung malakas o mahina? Huwag kang magmadali. Nananakit pa siya ng tao? Boss, ang isang to, maanghang. So good. Tulong. Tulungan niyo ako. Kung mangahas ka pang hawakan siya, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Umalis ka. Lumabas ka. Sa wakas, hinanap mo rin ako. Bakit ka lasing na lasing? Naiinis ako. Naiinis, hindi ka dapat umiinom ng ganyan karami. Halika, ihahatid na kita sa bahay. Hindi pa tayo tapos Tama na ang pag-inom. Sabi, bakit mo dinala sa bahay ang babaeng mapanukso na yan? May nararamdaman ka ba para sa kanya? Sandali, ipapaliwanag ko. Makinig ka sa akin. Ang dahilan kung bakit ko siya tinanggap ay dahil siya ang maaaring magligtas ng buhay ko. Ano? Sinasabi mo ba? Siya ang hinahanap mo. Alam kong wala na akong gaanong oras. Maaaring pahabain niya ang buhay ko. Gusto mo ba talagang mamatay ako agad? Siyempre, hindi. Gusto kong mabuhay ka ng matagal. Ang swerte niya, na mahalaga siya sa iyo. Mahalaga ka rin sa akin. Bakit pa kita bubuhatin? Nakasing bigat ng sako ng semento pauwi. Talaga? Tinatawag mo akong mataba? Hindi, kung gayon umayos ka. At huwag nang magtampo sa bahay. Okay, CJ, nakuha ko. amoy alak ka. Uwi na tayo at maligo. Noong nakaraan, halos makita ko kung may nunal siya hanggang sa sinira ito ng pamilya Kao. Sa pagkakataong ito, mas maingat akong titingin at palalakasin ang aming koneksyon. Ano ang ginagawa mo? Sumisilip sa naliligo. Hindi ko sinasadya. Halos nasa loob ka na at itinatanggi mo pa rin. At saka, paano nangyari ito nang hindi sinasadya? Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng maayos. Mas mabuti kung may maganda kang paliwanag. Ito ay ikaw. Kaya ibig sabihin, ako ang taong hinahanap mo. Kung gayon, bakit mo ako hinanap? Komplikado ipaliwanag. Hindi ito isang bagay na mabilis kong maibuo. Sa madaling salita, ikaw ang makakapagpanatili sa akin na buhay. Ganap tayong estranghero. Paano ka nakakasiguro na ako ang tamang tao? Dahil, ang birthmark na hugis apoy sa iyong dibdib. Ang birthmark na apoy. Kailangan kong makahanap ng 7 baba na may birthmark na hugis apoy. Pito. Hindi ka pwedeng patuloy na sumisilip sa mga babaeng naliligo. Ano pa bang pagpipilian? Ang gabi na. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa rito? Ano ang pinag-uusapan ninyo rito? Ha, Yu Yang. Dapat magpahinga ka na. May training tayo bukas. Halika na. Ziyang, paano kung ngayong gabi pumunta ka sa kwarto ko para mag-usap pa? Ano? Sinasabi mong nasugatan si Yu Yang ang aking ama, at ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. Yuyang, talagang ginawa mo ang lahat, hindi ba? Hindi biro ang panloob na pinsala. Impossible. Sanay siyang martial artist. Ang suntok na ginamit ko ay hindi kailanman magdudulot ng panloob na pinsala. Hindi ito oras para makipagtalo. Kailangan kong iligtas ang aking ama ngayon. Yu Yang, sumama ka sa akin. Teka, baka isa na naman ito sa mga pakana ng iyong ama. Hindi. Maaaring kontrolin niya ako sa negosyo, ngunit hindi niya isasakripisyo ang kanyang buhay. CJ,
Kalma, nandito ako, magiging ligtas siya. Ito ang Royal City, ang patriarka ng pamilya Cao, ng 4 na dakilang angkan. Kung guluhin mo ito, kaya mo bang harapin ng mga kahihinatnan? Wala ng oras. Ang kondisyon ni matandang Master Cao ay lubhang hindi matatag. Bakit mo siya minamasahe? Magtiwala ka sa akin. Ito ang pinakamabilis na paraan para gumaling siya. Bitawan Nauubusan na tayo ng oras. Tumabi ka. Nagmininas na marka ng kapanganakan. Sino kayo? Kao Nanhua, Kao Nanhua. Young Mistress Cao. Mayabang, kung ipagpapaliban mo ang paggamot sa aking ama. Pagsisisihan mo ito, umalis ka. Tatay. Halika't tingnan mo agad. Young Mistress Cao. Ako ang punong manggagamot ng Royal City. Ako lang, ang makapagliligtas sa buhay ng matandang master. Isang charlatan na tulad mo, mas mababa pa sa isang intern ang kakayahan mo. Sino ka sa tingin mo? Wala akong sinuman. Kung gayon, bakit ka tumatahol dito? Pinapatagal mo ang paggamot. Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan ng mga kahihinatnan? Umalis ka. Kung si Cao Qiang ay umasa sa'yo, tiyak na mamamatay siya. Tama na. Katie Walawang, ano ang nagdala sa iyo rito? Dumating na ang binibini. Ipakikilala ko ang Katie Wala ng pamilya Cao. Ang doktor na ito ay ang pinakamahusay na manggagamot ng Royal City. Narito siya ngayon upang gamutin ang kalagayan ng matandang master. Long Yuyan. Ikaw na walang hiya. Sinasadya kitang puntahan. Binugbog mo ang aming master hanggang sa halos mamatay. Ngayon, wawasakin kita. Tapos ka na. Tama. Hayaan mong linawin ko ito. Ang pamilya Cao ay may mahigit 100 Grandmaster na nagtipon sa ibaba habang nag-uusap tayo. Kung may natitira ka pang tapang, harapin mo ang iyong kapalaran sa ibaba. Steward Wang, huwag mong saktan si Yuyang. Binibini. Ang lalaking nakahiga sa kama ng ospital na ito ay ang sarili mong ama. Paano ka kakampisa? Isang tagalabas? Bulag na tapat na hangal, hindi mo pa nga natutukoy. Ang tunay na salary, ipapadala mo ang lahat ng puwersa ng Cao sa kanilang kapahamakan. Kung bumagsak ang pamilya Cao ngayon, ikaw ba ang magdadala ng kasalanan na yon? Ano ang ipinahihiwatig mo? Sagutin mo ako nito. Matapos umalis si Cao Qiang sa aking tirahan, may nakilala pa ba siyang iba? Diretso siyang umuwi. Nang araw na iyon, wala siyang nakitang iba. Ang pumatay ay nasa inyo. May taksil sa Cao Manor. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Ikaw, magsalita ka ng malinaw. Ang mga sintomas ng iyong ama ay tila pinsala sa panloob na organ mula sa panlabas na trauma. Ngunit sa totoo lang, ito ay panloob na enerhiya na bumabalik, na bumabara sa kanyang mga organo. Ang biglaang panlabas na atake ay mag-iwan ng ganap na magkaibang bakas. Sinasabi mo ba, nalasan ng aking ama? Nagsasabi ka ng kalokohan. Huwag mong isipin na ang iyong matamis na dila ay makakalinlang sa aming lahat, bawat tao rito. Ipagpatuloy mo ang panlilinlang na ito kung gusto mo, ngunit kung palalampasin natin ang kritikal na bintana ng paggamot, ikaw ay magbabahagi ng sisi sa pagkamatay ni Cao Qiang. Steward Wang, umalis ka sa daan. Hanggat nandito ako, mananatiling ligtas ang patriarka. Mabuti, nagbigay ako ng espesyal na gamot upang pigilan ang kanyang panloob na pagdurugo. Salamat sa Diyos. Ito lang ang papatay sa kanya. Ama, Guro, ama. ayos lang po ba kayo, Guro? Umalis kayo, huwag ninyong antalahin ang paggamot ko. Umalis kayo sa daan ko, sinabi ko na sa inyo, nalason si Cao Qiang. Ang sapilitang pagpigil ninyo sa pagdurugo ay nagdulot ng pagdami ng laso na nagresulta sa panloob na pagdurugo. Ang babaeng doktor kanina ay minasahe ang kanyang mga binti upang ikalat ang mga lason at pigilan ang pagdami nito. Wala kang alam. Steward Wang, palayasin mo siya agad. Huwag kang makialam sa trabaho ko. Sige, ipapaalis ko na siya ngayon. Binibining Cao, kung gusto mong mabuhay, ang iyong ama, paalisin mo ang dalawang hangal na ito. Dito. Umalis na kayo. Batang ginang. Umalis na. Sige po. Naiintindihan ko po. Doktor, umalis na tayo. Ginoong Long. Pumasok ka. Ama, Guro, ama, gising na po kayo. may nagtangkang pumatay sa akin. May gustong pumatay sa akin. Makinig ka, nilason ka ng pamilya Cao. Pero hindi ko alam kung sino. Huwag kang mag-alala, tatay, ako na ang bahala dito. Butler Wang. Bumalik ka agad at gumawa ng listahan ng lahat ng mga nakipag-ugnayan sa aking ama kahapon. Naiintindihan ko. Aasikasuhin ko na.
Isa kang tunay na milagro. Mangyaring tanggapin mo ako bilang iyong apprentice. Nakakagulat ang iyong pagkukunwari. Lubos kang kasuklam-suklam. Wala kang kasanayan sa medisina at profesional na etika. Ang pagpapahintulot sa iyo na mag-practice ay panganib sa lipunan. Aalertuhin ko ang bawat media outlet upang ilantad ang iyong kawalan ng kakayahan. Ang iyong karera sa medisina ay magtatapos ngayon. Maawa po kayo. Halos pinatay mo ang aking ama, at humihingi ka ng tawad. Magho-hold ako ng press conference, upang ipahayag ang iyong kaparusahan. Umalis ka sa paningin ko. Ginoong Long. Nagkamali ang aming pamilya sa iyo noon. Gayunpaman, iniligtas mo ako sa kabila ng iniligtas mo ang buhay ko. Mula ngayon, ang pamilya Kao ay nasa iyong utos. Ako, si Kao Kiak, ay nanunumpa ng ganap na katapatan. Iniligtas kita para lang sa kapakanan ng iyong anak, hindi para sa iyo ng personal. Ibabalik ko ang ustisya para kay Ginoong Long. Ang traidor sa iyong pamilya ay problema mo na dapat mong lutasin. Hindi ko na yon alalahanin. Tungkol naman sa hustisya, hindi ko yon kailangan. Mag-focus ka sa pananatiling buhay. Long Jiang. Teka lang. Hayaan mong magpasalamat ako ng maayos. Samahan mo ako sa hapunan kung libre ka. CJ, gusto kitang makilala. Naku, nurse. Nakahanap na agad ng bagong biktima. Akala ko inosente ka. Matagal na kitang hinahabol. Pero patuloy mo akong tinatanggihan. Akala ko kung sino ka. Pero lumalabas na. Malandi ka sa iba. Pero nagkukunwari kang inosente sa akin. Sinabi ko na sa'yo na hindi kita gusto. Lumayo ka sa akin. Sinabi kong lumayo ka. Walang mangyayari. Narinig mo yon? Hindi ka niya gusto. Umalis ka na. Ngayon na. Sino ka ba sa tingin mo? Makinig ka. Walang sino man sa lungsod ng hari ang bumabangga sa pamilya Feng. Ikaw na walang kwenta. Gusto mo bang mamatay o ano? Alisin niyo siya. Walang kwenta ang mga Feng. Ito ang negosyo namin, at ang mga Kao ang kukuha nito. Kao nanwa ng pamilya Kao. Hindi naman masama ang itsura. Ang cute din ito. Ang sarap ng buhay mo. Ano? Paano kung maging magkaibigan tayo? Pwede mo akong bigyan ng mga tira mo. Hayaan mo rin akong magsaya. Binibining Kao. Ganito kaagad ka-agresibo sa unang pagkikita. Gusto mo ba ako o ano? Wala akong pakialam kung ikaw, ang golden boy ng pamilya Feng. Habang nandito ako, hindi mo mahahawakan ang mga babaeng ito. Sige, hindi ko ito makakalimutan. Pinagtutulungan niyo ako, ano? Pagsisisihan mo ang pagbangga sa pamilya Feng. Ang pagbangga sa akin, si Feng Chandian. Tapos ka na. Patawad. Kasalanan ko ang lahat na nadamay ka sa gulong ito. Huwag mong sabihin yan. Tayo ay pinagtagpo ng tadhana. Ang pagligtas ko sa iyo ay tadhana, pati na rin ang pagkikita natin. CJ, kung talagang gusto mong magpakita ng pasasalamat, kung gayon, ilibre mo kami sa piging na ipinangako mo. Ano, hindi ka pa ba kumain dati? Bakit ka lagi lumalandi sa mga babae kung saan-saan? Hindi ganoon. Kung may nasa panganib, hindi ko ba dapat silang tulungan? Tama, tulad ng pagkikita natin, matapos kong iligtas ang buhay mo, ganoon tayo naging magkaibigan. Mali ba ako? Nagmakaawa ka pa nga sa tulong ko noon. Sige na, sige na. Tama na ang daldal. Siya rin ba ang hinahanap ni Long Ziyang? Ngayong nakabangga na natin ang pamilya Feng, kailangan nating maghanda sa kanilang paghihiganti. Hindi niya ito palalampasin ng madali. Ang batang Panginoon ng pamilya Feng ay isang matinding kalaban, lubhang mapanganib. Nandito ako, bakit mo siya katatakutan? Yun Chuching, tama. Hindi ka palalampasin ng tagapagmana ng Feng. Sumama ka sa amin para mas mabuti ka naming maprotektahan. Bahay ko yan. Paano mo nagawang magdesisyon para sa akin? Huwag kang mag-alala. Kung gayon, ako. Ayos lang, nandito kami para sa iyo. Pero kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Walang problema, hihintayin kita. Salamat. Anong problema? Wala, ayos lang. Kung gayon, tara na. Tara na, tara na. Teka. Paano si Nanhua? Kalamidad, nawawala si Bailey. Ano? Walang sumasagot sa telepono niya. Babalik na ako ngayon. Pumunta ako sa kumpanya niya pero hindi ko siya nakita. Walang sumasagot sa mga tawag. Hello.
Si Mi Bailey ay nasa kamay ko. Feng Chang yun. Feng Chang yun. Ano ang gusto mo? Hulaan mo kung ano ang gusto ko. Kasama ko siya sa kama ngayon. Kung mangahas kang hawakan siya, sisiguraduhin kong hindi ka magkakaanak. Ano ang sitwasyon? Si May Bailey ay kinidnap ng bastos na yan mula sa pamilya Feng. Pupunta ako para iligtas siya. Teka, una, kailangan nating malaman kung saan nakatago si May Bailey. Hindi gagana ang paghihiwalay. Hindi ligtas para sa inuman. Nasa panganib kayong lahat ngayon. Manatili ka rito. Ako na lang ang pupunta. Nanhua, protektahan mo si Chu King. Ipaalam ko sa pamilya Kao. Sabihin mo sa kanila na hanapin sa lahat ng dako. CJ, i-update mo ako agad. Okay. Ay naku. Nanhua. Chu. Isasama ko ang dalawang ito. Hindi ba dapat protektahan mo sila? Siguro wala kang silbi. Ngayong gabi, magpapakasaya ako sa kanila. Hindi na ako makapaghintay. Nakalimutan kong banggitin, nasa South City ako. Hanapin mo ako. Niloloko ka ni Feng Chandian. Nasa North City siya. Pumunta ka rito kung gusto mo siya. Mas mabuting umalis ka sa dinaraanan ko. Wala akong oras para sa mga pambatang laro mo. Tama na ang salita. Hindi ko inaasahan. Nasusundan mo kami rito. Ngunit malinaw ang utos ni Ginoong Feng. Hindi ka makakalagpas dito ngayon. Kung makakalagpas ako ay nakasalalay sa akin. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Nagulat ako na naharangan mo ang atake ko. Iniisip mo ba na ang aming grupo ng mersenaryo ay nagtatrabaho ng libre kahit ang pinakamahina rito ay nasa antas ng Grandmaster? Ako ay isang Siantian warrior. Hindi mo ba nakita yon? Ngayon, nabangga ka sa pader. Mga simpleng trick lang. Karapat dapat bang ipagmalaki? Kung gayon, sabay-sabay kayong lumapit. Nagmamadali ako. Dahil sabik kang mamatay, pagbibigyan kita, mga kapatid. Sugod. Habulin sila. Tumigil ka dyan. Ate Hua. Ate Hua, bakit hindi natin hinahabol? Hayaan mo siya. Huminto kayo. Paano kung sisihin tayo ni Ginoong Feng? May mga plano ako. Ang batang iyon ang susi natin sa pagbuhay muli ng organisasyon. Feng yun. Umalis ka sa kanya ngayon. Minamaliit mo ba ako? Itong komportableng lugar na ito, kung ikaw yan, aalis ka ba? Lom Ziyang, sabi ko South District, pero pumunta ka sa North District. Sabihin mo, sino ang nagbigay sa'yo ng impormasyon? Huling babala, bumaba ka rito. At kung hindi, anong gagawin mo? Laulio, ilabas mo siya. Tapusin mo siya. Hayaan mong ang dugo niya ang magbigay saya sa akin. Dragon Yuyan, hawak ko ang lahat ng tao mo. Ngayon, isa lang ang male iligtas mo, ang iba ay mamamatay. Lumuhad ka at sabihin mo sa akin. Buhay o kamatayan ngayon. Kung hindi sila magtatagumpay. Ang dami mong sinasabi. Akala mo ba madaling talunin? Si binatang Master Feng, tingnan natin kung mas mabilis ang mga paa mo o mas matalim ang aking talem. Ngayon, mas mabilis ba ang talim mo? O mas mabilis ang mga pa? Ngayon, wawakasan ko ang iyong lahi. Ang pakikipaglaban ay iba, ngunit ito ay sobra na. Nawala na sa iyo ang pagpipili ang iyo. Sa ngayon, wala kang pinagkaiba sa isang eunuch. Sinira mo ang aking pamana. Kalma. Nag-iwan ako ng pag-asa para sa pamilya Feng. Kung susundin mo ako, gawin mo ang sinasabi ko. Aalisin ko ang iyong sumpa. Sige. Umalis ka.
Yu Yang, tulungan mo ako. Ihahatid muna kita sa bahay. Ang pamilya Miao ay kabilang sa 4 na dakilang pamilya. Ngayon ay hindi lang pagdiriwang ng kaarawan ng patriarka. Pipili rin tayo ng bagong tagapagmana ng pamilya Miao. Kaya, ano ba talaga ang plano mo? Confidential yan para magtagumpay ang operasyong ito. Simula ngayon, hindi tayo magkakilala. Paalam. Wala akong imbitasyon. Tigil. Imbitasyon. Wala akong. Isa. Bakit ka sumisingit? Umalis ka. Tingnan mo, paano kung ganito? Mayroon akong 20 piso. Papasukin mo ako kahit 1 minuto lang. Bibigyan kita ng 100 piso kung lalayo ka. Nang husto. Hanggat maaari. Kung gayon, kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Seguridad. May nanghihimasok sa piging. Sino ang nangahas na galawin ang pamilya Kao? Binibining Kao. Dapat sinabi mong galing ka sa pamilya Kao. Bakit nakipag-away? Muntik na kitang mapatay. Naku, Ikaw. Hindi mo ba ako mahintay? handa na ba ang lahat? Magsisimula na ang palabas. Sana ang miswa mo ay hindi nagsinungaling. Bakit ka nahuli? May kasalanan ng isang tao. Mga kaibigan, salamat sa 4 na dakilang angkan, at sa mga pinuno ng mga maharlikang pamilya na nagtipon dito ngayon para sa matandang ito upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Ako ay tumatanda na at nawawalan na ng sigla. Kaya, may naisip ako, ang pumili ng isa sa aking mga apo, ang pumili ng isa upang magmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya Miao. Umaasa ang mga matatanda ng pamilya Miao na ang lahat ng pamilya ay susuporta sa nakababatang henerasyon ng pamilya Miao. Siyempre, buong suporta ang ibibigay ng pamilya Kao sa bagong pinuno ng pamilya Miao. Kailan pa naging ang pamilya Kao ang magpapasya para sa'yo? Hindi maganda ang pakiramdam ng aking ama. Mula ngayon, ako, mula sa pamilya Kao, ang magiging ganap na responsable. Mula ngayon, ang pamilya Kao ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ako ang mamamahala ng buo. Manatiling kalmado at magmasid. Ang kapatid mo ay pabigla-bigla, ngunit napakatapang ng kanyang kilos. Mayroon pa sigurong iba rito. Kung gayon, maupo po kayo, Ginoong Kao. Mauna na po kayo, Ginoong Kao. Binibini. Batang Ginoong Feng, maaari ba akong umupo sa tabi mo? Hindi ko pa naririnig kung bakit ang pamilya Miao ay pumipili ng bagong tagapagmana ngayon. Nagtataka ako kung aling anak ang paborito ng patriarka. Pareho silang pambihira. Ngunit ang pagiging kalmado ni Yukiao ay sumasalamin sa aking kabataan. Kaya idinedeklara ko si Yukiao bilang pinuno ng pamilya Miao. Naway pamunuan niya tayo sa kasaganaan. Bagaman ang pagpili ng tagapagmana ay aming panloob na usapin dahil humihingi ng inyong patnubay ang patriarka. Susuportahan din namin ang aming napiling kandidato. Sumasang-ayon ba kayo? Sumasang-ayon. Tumahimik. Ito ay usapin ng pamilya Miao. Huwag kang makialam. Hindi ka nagsasalita para sa amin. Binibining Kao. Napakabagsik mo. Lubos akong nagsisisi na hindi kita tinapos. Noong may pagkakataon pa ako, habang matatag pa ang sitwasyon, kailangan ka na naming alisin. Naniniwala ako na si Batang Ginoong Miao Yulei, si Miao Yulei, ang kanyang kakayahan sa paglipas ng mga taon ay kitang-kita ng lahat. Mas malaki ang paggalang na nakukuha niya. Hindi ka ba sumasang-ayon? Pinahahalagahan ko ang iyong mga mungkahi, ngunit pinal na ang aking desisyon. Ang pagpili ng tagapagmana ng pamilya, hindi kinonsulta ang konseho na ito. Hindi ito maaaring tapusin ngayon. Tutol kami sa kautosang ito. Elder Ge, ako ba ang kinakalaban mo?
o ang autoridad ng pinuno ng pamilya. Ako. Ang lolo ko ang namumuno sa pamilyang ito, kaarawan niya ngayon. Ngunit publiko mo siyang hinahamak, ganyan ba dapat kumilos? Ang isang matandang miyembro ng pamilya. Ang paghalili ay napagdesisyonan nang hindi kinonsulta ang konseho na ito. Labis na paggamit ng kapangyarihan bilang tagapangalaga ng tradisyon. Alam mo na ang pinuno ng angkan ang may tanging autoridad na magpasya. Sinasadya mong labagin ang protocol. Sino ang nagmamanipula sa iyo? May nagmamaneho ba rito? Hindi ako yon. Siguro dati, masyado kaming nakialam, kaming pamilya Kao. Pero kung pati ang mga matatanda ng pamilya Miao ay kinwestiyon ng desisyong ito, kung gayon ako. Kapag nagsalita ka pa, ipagagapang kita pabalik sa pamilya ka na nagmamakaawa. Subukan mo ako. Ate, sa tingin ko, may punto si Binibining Kao. Bilang isang matanda, nararamdaman ko rin na ang desisyong ito ay minadali at hindi pinag-isipan ng mabuti. Dapat nating pag-isipan itong muli. Sino mang maglakas loob na labagin ang mga tradisyon ng pamilya Miao ngayon, ay hindi palalampasin ni Miao Yukiao. Walang sino man ang exempted. Mahal na ate, ang pagpapatahimik sa mga sumasalungat ay hindi gawin ng isang tamang pinuno. Nasaan ang iyong dignidad? Ang mga tradisyon ng Miao ay sumasaklaw sa mga henerasyon, hindi sila babagsak sa mga manloloko. Mga manloloko? Tinatawag mo bang mga sabuatan ng ating mga matatanda? Paano ka naglakas loob? Masyado kang pinalayaw ni Lolo. Ikaw. Lolo, alam kong pabor ka sa kanya, pero ngayon, sa harap ng lahat dito, malinaw nilang makikita ang katotohanan. Ikaw na anak sa labas. Nasaan ang iyong marangal na pag-uugali? Lolo, lumabo na ang iyong paningin. Oras na para harapin ang katotohanan. Kao Nanhua, magkaalyado ang ating mga angkan, pero dinala mo ang iyong aso para sirain ang aking handaan sa kaarawan. Sobra na ito, tama na, ngayon. Bilang pinuno ng Miao Clan, ikaw at ang iyong aso ay lumaya sa aking pagdiriwang. Yulei, huwag mong tratuhin ang mga bisita ng ganito. Hoy! Kaya pinupurga mo na ngayon ang mga sumasalungat. Hindi ko inakala na mas lalayo ka pa kaysa sa iyong kapatid. Ako ay sadya, pinipigilan ng mga lumalapastangan sa mga Miao na magpakalat dito. Tigilan mo ang iyong pagkukunwari. Ang Feng Chang yun na yon, na hamak, ay nagsasalita para sa iyo. Malinaw na ikaw ay, hindi rin isang sando. Tapos ka na sa kalokohan mo, umalis ka pagkatapos ng iyong pagmumura, o tatawagan ko, agad ang seguridad. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob, na paalisin ng miyembro ng pamilya Kao. Ama. Gising ka na. Master, salamat sa Diyos at ligtas ka. Master Kao, hindi ka ba nakarete? Ang aking kondisyon, salamat sa kabaitan ng pamilya Miao mo. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Naparito ako upang makita kung aling pamilya Miao na bastardo ang Lamason. Sa akin, nandito lang ako para tingnan ang mga bagay-bagay. Ang pamilya ninyong Miao, sinong bastardo sa inyong angkan? Ang Lamason sa akin, Kao Qiang. Iginagalang kita bilang isa sa 4 na dakilang pamilya. Pero paano mo nagawang siran ng pamilya ko? Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Matandang guro Miao, huwag kang magmadali. Kapag ako, si Kao Qiang, ang kumilos, hindi ako nagkakamali. Ngayon, gagamitin ko ang iyong piging ng kaarawan para humingi ng katarungan. Mayroon akong hindi matatawarang ebidensya. Mas mabuti kung mayroon kang patunay o ang mga pamilyang Miao at Kao ay magiging mag-aaway. Pinuno ng pamilya Kao. Dahil sinabi mo yan, sabihin mo sa aming lahat dito, sino ang Lamason sa akin? Ako, si Miao Yulei, ay tiyak na pagbabayaran sila ng kanilang buhay. Napakabuti. Lumuhad ka. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na lasunin ako? Tito Kao, kung tama ang pagkakaalala ko, ito ang KT-wala ng pamilya ninyong Kao. Ang sarili mong tao ang Lamason sa iyo. Ano ang kinalaman namin dyan? Guro, hindi mo maaaring maliin ang isang inosenteng tao. Paano ko magagawa? Nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ko ginalawang anumang pagkain na ibinigay mo sa akin. Habang sinusuri ito, kailangan kong magkunwari na namamatay ako. Halos masakal ako sa halip na malason. Sa kabutihang palad, may isang guro na gumabay sa akin. Isang guro? Sino? Sino ang ekspertong ito? Sino siya? Ako, lahat ito ay ideya ko. Nalaman ko rin, noong bata ka pa. Pumasok ka sa pamilya Miao. Pagkatapos ka palakihin ng pamilya Miao, pumunta ka sa pamilya Kao. Bilang isang katiwala, tama. Paano mo nalaman ito? Ano, kaya ikaw ang, especially iyan ng pamilya Miao sa pamilya Kao. Kao Qiang, hindi pa tapos ang usaping ito. Huwag mong lagyan ng label ang pamilya Miao. Naiintindihan mo? Huwag kang magpakamatalino sa akin. Lahat, alam ko ang lahat ng malinaw. Subukan mong magsinungaling sa akin. Tama ka. Tandaan mo, kailangan mong sabihin ang totoo, walang pagsisinungaling. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng pamilya Miao.
At hindi namin palalampasin ang pamilya mo. Ako ang magpapira-piraso sa kanila. Sabihin mo na agad. Gusto mong malaman, ano? Sige, magsasalita ako. Siya ang nagsabi sa akin na last onin. Si Miao Yukiao. Sige. Kalokohan, Lolo. Hindi ako. Sabi ko hindi siya karapat-dapat maging pinuno. Ngayon, mukhang, hindi siya karapat-dapat maging Miao. Sino ang nakakaalam kung kanino siya ipinanganak ng tatay niya? Pinaghihinalaan ko pa nga kung anak ba talaga siya nito. Pati ang pagiging anak sa labas niya ay peke, nakakahiya sa pamilya Miao. Yukiao. Sabihin mo, ikaw ba ang gumawa o hindi? Yukiao. Ikaw ba talaga yan? Lolo, sumpa ko, hindi ako yan. Si Yukiao ay kasama ko mula pagkabata. Kung itatanggi niya, siya ay inosente, matandang hanggal. Paano mo siya ipagtatanggol? Sa harap ng lahat, tawagin mo siyang ilehitimo muli at ipapatapon kita mula sa Miao clan. Tandaan mo ang sinabi ko. Ang mga iskandalo ng pamilya mo ay walang halaga sa akin dahil umamin siya sa paglason sa utos ng Miao. Ang bagay na ito ay dapat ayusin ngayon, Master Cao. Napakabilis ng pangyayaring ito. Bigyan mo ako ng oras para imbestigahan. Kung gusto mo ng sagot, ayusin natin ngayon. Kung hindi, bibigyan kita ng 2 araw. Para maghanap ng sisisihin. Paano ka naglakas loob? Ano ang tingin mo sa akin? Nanhua. Magsalita ka. Bakit mo nilason ng aking ama? Kasuklam-suklam. Sa tingin mo ba mahina ang Miao clan? Tigil, hawakan mo ang aking babae. At sa akin ka mananagot. Tigil, paano mo nagawang saktan ang aking babae? Kailangan mo muna ang pahintulot ko. Pakawalan mo ang aking kihaor. Lolo, lahat ng narito ay bisita sa handaan ng kaarawan. Bawal ang karahasan. Huwag mong isipin na makakalusot ka sa pagpapanggap na kalmado. Magsalita ka. Bakit mo nilason ng aking ama? Mag-ingat. Mag-ingat, huwag mo siyang saktan. Binibini Cao, paniwalaan mo ba ang salita ng walang hiya na ito at inaakusahan mo ako ng paglason sa iyong ama? Nasaan ang iyong konkretong ebidensya? Ebidensya, nagpapanggap kang inosente, pero mapapatunayan mo ba? Hindi. Pero malinaw na nagsisinungaling ka, may mga saksi kami rito na nagpapatunay sa iyong pagkakasala. Lolo, may nagbibintang sa akin. Tama na, wala nang palusot. Malinaw ang katotohanan. Hindi ko inakala. Nasisirain mo ang mga pamilya Miao at Cao. Ngayon, ipapatupad ko ang batas ng pamilya Miao. Dakpin siya, tanungin siya sa ilalim ng torture. Hanggang sa umamin. Gawin. Patuloy kang nakikialam sa mga usapin ng pamilya Miao. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Wala akong kinalaman sa iyong pamilya. Pero ngayon, ang buhay niya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang buhay niya, poprotektahan ko. Sino ka sa tingin mo? Paano mo nagawang angkinin ang karapatang yan? Nakikita ko ang iyong plano. Desperado kang alisin siya para makuha ang kanyang posisyon. Kasinungalingan, siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Karapat-dapat lang sa kanya. Ang pagkakakilanlan ng naglason ay nananatiling hindi tiyak. Ano ang ipinahihiwatig mo? Kung inutusan niya ang mayordomo na maglason, kung gayon ang mayordomo ay kanyang tauhan. Ngunit ang taong iyon ay patuloy na hinihikayat si Binatang Cao na suportahan ang iyong pag-angat. Amoy sa buwatan ito, mukha itong mas Parang ano? isang paninira. Tama, pinilit ako ng mayordomo na suportahan ka at ilihis ang 40% ng mga order ni Cao. Sa iyo, ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Nagkakaisa kayo. Gago. May kakaiba sa kasong ito. Para ibunyag ang katotohanan, kailangan natin ng konkretong ebidensya. Kung gayon, ipakita mo ang iyong ebidensya. Ang laso na ito ay magpapamukhang may panloob na pinsala si Cao Qiang. Ibibintang natin kay Long Yuyang. Una, alisin si Cao Qiang. Kaya nating wala si Cao Qiang. Pangalawa, gawing sumuko. Sa akin ang kontrol ng Gago, na si Cao Baiyuan. Nasa ilalim ito ng aking kontrol. Ngunit Binatang Miao, kung ito ay mabunyag, masisira ako. Kung matuklasan, ibintang ito sa anak sa labas, ni Miao Yukiao. 1 bala, 3 patay. Napakahusay na plano, Ginoo. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Paano mo nakuha ang footage na ito? Walang komento. May ebidensya pala si Ginoong Lo. Hindi nakapagtataka na pinrotektahan niya si Binibining Miao. Nakuha ni Ate Hua ang video, ngunit nagpapanggap na hindi ako kilala. Pinipilit niya akong lumantat. Ngayon, ano ang iyong depensa? Nasaksihan niyong lahat, siya ang tunay na naglaso. Totoo, ginawa ko. Ano ngayon, baliw ka? Ikaw ang tunay na naglagay ng lason. Tama.
Ako ang gumawa niyan. Hindi ko matiis ang pagpabor mo sa anak sa labas na ito. Paano ka naglakas loob? Kailan ko ba siya pinaboran? Pareho ko kayong tinrato ng pantay. Maaga namatay ang mga magulang mo, ngunit hindi ko kayo pinabayaan. Magkapatid kayo. Paano ninyo nagawa na magtalikuran sa isa't isa? Nagsisinungaling ka. Ako lang ang tunay na tagapagmana ng lahi ng aming mga magulang. Siya ay isa lamang anak sa labas. Ngayon, sa harap ng lahat, naglakas loob kang ipasa ang titulo ng pamilya. Sa impostor na ito, palagi mong kinakalaban ng kapatid mo. At tingnan mo ngayon, lubos kang hindi karapat-dapat mamuno sa pamilya. Mukha ba siyang mas karapat-dapat? Makinig kayo. Ako ang kukuha ng posisyon ng pinuno ngayon. Ang buong angkan ng hari ay sumusunod na sa akin ngayon. Kahit ang kanya, mga kasosyo sa negosyo, ay kumakampi na sa akin ngayon. Lolo, tama siya. Lahat ng kalyadong pamilya ay pinutol na ang ugnayan sa akin. Ang pamumuno ng pamilya ay magiging akin ngayon. Ang posisyon mo bilang pinuno, ang posisyon mo bilang patriarka, ay hindi kasing ligtas ng iniisip mo. Ang isang walang kwentang tulad mo ay walang karapatang magsalita. Paano mo nasabing ang buong kabisera ay yumuyo ko sa iyo? Ako, si Mabeli, ay hindi ito tatanggapin. Lahat ng proyekto ng kooperasyon mula sa supply chain ng Billy Group ay mapupunta kay Miao Yukiao. Paano naglakas loob ang maliit mong Bell Group na suwayin ng 4 na dakilang pamilya? Makinig ka ng mabuti. Maaari kong bilhin ang Bailey Group sa isang iglap. Hindi mo iginalang ang pamilya Kao. Ang pamilya Kao ay mamumuhunan ng 50 bilyong piso sa mga proyekto ni Yukiao. Sinusuportahan ko si Miao Yukiao bilang patriarka ng pamilya Miao. Kao Kiang, mas mabuti pang mag-isip ka ng mabuti. Kalabanin mo ang pamilya Miao at ang 3 iba pang pamilya ay lalamunin ng sa inyo. Subukan mo. Batang Ginoong Feng, pumili ka na ng panig mo ngayon. Kailangan ko bang pumili? Mananatili akong neutral? CJ, masyahan ka sa pagiging unoch habang buhay. Teka, sinusuportahan ng mga Feng si Miao Yukiao bilang karapat-dapat na patriarka. Feng Chandian, pinagtaksilan mo ako, batang Ginoong Miao. Wala akong pagpipilian, walang kwenta. Ang pamilya Chu ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga maharlika. Paano mo sila ko-kontrolin? Tingnan natin kung paano mo susubukang manipulahin sila. Ang mga usapin ng pamilya Miao ay hindi nangangailangan ng mga tagalabas. Ano pa ang hinihintay mo? Kami, ang 4 na matatanda, ay sinusuportahan si Miao Yulei bilang bagong patriarka. Agad-agad, lahat kami ay sumusuporta kay Miao Yulei na maging patriarka ng pamilya Miao. Agad itong magkakabisa. Paano ka naglakas loob na makipagsabuatan sa mga matatanda para pilitin si Lolo na bumaba sa pwesto? Paano ka naglakas loob? Nakikita mo ba? Ito ang kalooban ng mga tao. Nagtitiwala sila sa akin. Kasama ko sila. Huwag mo nang isipin na makipagkumpetensya sa akin. Ikaw na walang kahihiyan. Hanggat humihinga ako, hindi ka makakaupo sa trono ng pamilya Miao. Matanda. Ang iyong mahinang katawan ay hindi na kaya ang ganitong hirap. Magretiro ka ng marangal at mamuhay ng payapa sa iyong mga natitirang araw. Kasuklam-suklam. Miao Yulei, paano ka naglakas loob na kausapin si Lolo ng ganyan? Lolo, huwag mo nang gamitin ang lolo card ngayon sa buong buhay ko. Hindi mo ako kinilala. Hindi ka lolo ko. Kahanga-hanga. Ang iyong mga iginagalang na matatanda ay pumili ng ganyang basura para mamuno. Ang imperyong ito ay itinayo ni Lolo. Hindi ko hahayaang sirain mo ito. Ngayon, ako ang magiging. Ang tronong ito ay akin. Sino mang humadlang sa akin ay aalisin. Piliin mong mabuti ang susunod mong hakbang. Para naman sa inyong dalawa, kung mananatili kayong matigas ang ulo, hindi ako magdadalawang isip na patumbahin kayo. At kayong dalawa, lolo at apo, kung patuloy kayong manlalaban ng ganito, hindi ako magdadalawang isip na kumilos laban sa inyo. Ikaw, paano mo nagawang tratuhin? Lolo Miao, kumalma po kayo. Isipin nyo ang kalusugan nyo. Paano mo nagawang ipagkanulo ang sarili mong lolo? Walang puso kang halimaw. Gumagamit ka ng ganyang panlilinlang para agawin ang kapangyarihan. Sa tingin mo ba tatanggapin ka ng kabisera ng kaharian? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Sino ka sa tingin mo? Hayaan mong linawin ko ito ngayon. Ang pamilya ng hari ang sumusuporta sa aking pag-angkin. Kapag naging patriarka ako, bawat isa sa inyo ay luluhod sa harapan ko. Ikaw. Walang saysay ang pakikipag-usap sa tulad niya. Baliw na siya. Baliw. Oo, baliw ako. Tingnan natin kung gaano kalayo ang kayang abutin ng kabaliwan, mga gwardya. Ano po ang utos nyo, batang Ginoo? Sarahan ng lahat ng labasan. Walang aalis. Masusunod po, Ginoo. Anong kabaliwan na naman ito? Gusto kong manumpa ang lahat dito, ng katapatan ngayon. Sino mang sumuway sa akin. Walang aalis dito ngayon. Binatang Miao, bilang pinuno ng grupo ng mersenaryo, at dahil sa ating nakaraang pagtutulungan, itigil na natin ito. Tigilan mo ang kalokohan. Ang video kanina, ikaw lang ang makakakuha niyan. Tandaan mo ang sinasabi ko. Pababagsakin kita ngayon. Kung hindi ko mailalabas ang galit ko. Isang lalaking tulad mo, na may napakaliit na pag-iisip. Kung ganoon, wala nang dapat pag-usapan. Isang hamak na kapitan ng mersenaryo na nangangahas makipagdegosasyon sa pamilya Miao. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka?
Utusan ang lahat ng mersenaryo na salakayin ang Royal City Hotel. Sino mang lumaban, huwag kaawaan. Tingnan natin kung sino ang tunay na mas malakas. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang pambubuli sa isang babae ay hindi kasanayan. Ako ang iyong kalaban. Gusto mong makipaglaro? Kung gayon, maglaro tayo hanggang kamatayan. 4 na hari ng langit, magpakita kayo. Ang 4 na ito ay malapit na lumampas sa pagiging mortal. Wala sa inyo ang makakatakas ng buhay. Bakit ka umuubo ng... Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Nahua. Dalhin mo si Bailey at lumayo kayo sa pangan. Hindi kayo kalaban sa kanya. Hindi. Kailangan kong manatili at tulungan. Hindi ako nagbibiro. Umalis ka rito. Kailangan ninyong dalawa na magtiwala sa kanya. Kung sinabi niyang posible, kung gayon, posible nga. Mukhang kailangan kong maging seryoso. Wala nang ibang pagpipilian. Miao Yuli, ilan pa bang alipores ang mayroon ka? Ilabas mo na silang lahat ng sabay-sabay. Sasagupain ko silang lahat. Makakatipid ako ng oras. Hindi ko inaasahan na kaya mo pabagsakin ng 4 na lalaki ng mag-isa. Sino ka ba talaga? Wala kang pakialam. Kung mayroon ka pang mga tauhan, patuloy akong lalaban. Kung wala na, umalis ka na sa teritoryo ng Miao. Makinig ka ng malinaw. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Miao ay kay Miao Yukiao lamang. Ikaw, tingnan natin kung sino ang maglakas loob na sumuwi sa utos ng hari. Chu Han Tian, pinuno ng pamilya Chu. Siya nga pala, ang berdugo na sumira sa aking pamilya Long. Siya nga pala, ang mamamatay tao na sumira sa aking pamilya Long. Haring Chu, sa wakas, dumating ka na. Kalokohan, inutusan kitang kunin ng pamumuno ng pamilya Miao. Patayin si Miao Yukiao. Hindi mo man lang magawa ang simpleng gawain na ito. Wala kang silbi. Haring Chu, nagkamali ako. Wala tayong sama ng loob. Bakit mo ako gustong patayin? Huwag kang magkamali, munting dalaga. Wala akong masamang balak sa'yo. Ang kasalanan ay nasa ipinagbabawal mong pag-aari, isang tato ng apoy. Yang, kumalma ka. Hindi mo siya kayang labanan ngayon. Bumalik ka rito. Pamilyar ang mukha na ito. Nagkamali ka ng akala. Ikaw ay mula sa pamilya Long. Wala nang saysay ang pag-amin mo. Ang parehong tingin na yan. Nang pinaslang ko ang iyong pamilya, lahat sila ay mayroon ding kasuklam-suklam mong ekspresyon. Kaya, inaamin mo na ikaw ang mamamatay tao ng pamilya Long. Hindi ko kailanman itinanggi. Ngunit, sino ka sa kanila? Hindi ko kailanman itinanggi. Pero, sino ka ba talaga? Nga pala, ikaw ang bata, naghati ng aking kaluluwa noon. Yang magpakabait ka. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Huwag kang padalos-dalos. Ang lintik mong yaya. Inilayo ka. Kumapit siya sa pinto hanggang kamatayan. Winasak ko ang kanyang esensya. Naging abo. Pagkalipas ng maraming taon, mahina ka pa rin. Kawalan ng pag-asa, dudurugin ko ang pag-asang iyan. Ililibing kita rito magpakailanman. Kao Nanhua. My Billy. Athwa, Miao Yukiao. dadaan ka muna sa amin. Aba, may taglay kang alindog. Marami ang nagmamadaling ipagtanggol ka. Ang humahad lang sa akin ay mamamatay. Hindi. Yukiao. Kaya pala may mga taga-suporta ka. Ikaw, dalhin mo sa akin ang lalaking iyan. Alista ang bawat babaeng sangkot. Aaliwin ko sila ng maayos. Opo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos na ayos. Pero ako, hindi ba ako nasa trabaho? Bakit bigla akong nasa bahay?
Bakit ka tumayo kasama namin? Para protektahan si Long Yuya. Ayaw kong makita siyang masaktan, kaya ako sumingit. Sa kakayahan ni Chu Hantian, mahahanap niya rin ang lugar na ito. Anong dapat nating gawin? Naglagay ako ng harang dito. Hindi nito mapipigilan ang mga kaaway, pero maitatago nito ang ating presensya, maliban kung may magtaksil sa atin. Ipakilala ko kayo, ito ang aking master. Master, Sa kasalukuyan, ang pamilya Kao lang ang nakakaalam, pero makakasiguro kayo, hinding-hindi namin ibubunyag ang sikretong ito. Tama na, lahat tayo ay pagod na ngayon. Maglinis na kayo, at magpahinga. Kailangan naming mag-usap ng aking master. Marami kaming dapat pag-usapan. Sige na, umalis na kayo. Master, malinaw kong nararamdaman na humihina ang katawan ko araw-araw. Gaano na lang katagal ang buhay ko? palagi mong sinasalo ang lahat mag-isa. Wala ka ng 10 araw. 10 araw. Paano ako makakaganti sa loob lang ng 10 araw? Kung mahahanap ko ang huling piraso ng kaluluwa, may pag-asa pa para sa paghihiganti. 1 tao na lang ang hindi pa natatagpuan. May isa pa. Hindi yan tama. Teka, sa ngayon, natagpuan ko lang sina Miao Yukiao, Mai Billy, Kao Nanhua, at Yun Chuking. 4 na tao yan. Ang natitirang piraso ay hindi pa nakumpirma, pero naramdaman ko ang iyong enerhiya mula kay Ate Hua kanina. At hindi pa rin tugma. 2 pang tao ang nawawala. Nang iligtas kita noon, ibinalik ko ang iyong 3 espiritu. Sa 7 piraso ng kaluluwa, 1 pa lang ang nabawi natin. Nakaselyo sa loob. Guro, ang dami mong itinago sa akin. Sa kritikal na sitwasyon, paano ka pa naglala? Ang tagal mo akong itinago sa dilim. Nasa bingit na tayo ng panganib. May oras ka pa para Guro, ako na po ang mauuna para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Ate Hua. At Hua, narinig ko na mayroon ka ring birthmark na apoy. Patingin nga. Bakit ikaw? Alam kong ikaw ang mabilis magpalit ng luma. Sira ang banyo ko. Pwede bang gamitin ang kay Ate Hua? Dumating ka nga gaya ng inaasahan dahil nandito ka para sa akin. Ang iba sa inyo ay maaaring umalis. Kayo ang huling dumating. May kaayusan ang mga bagay-bagay. Pero gusto niyang makita ang birthmark kong apoy. Para bang may espesyal doon? Kaya ikaw at si Chu Hantian ay hinahabol ito. Ano itong ingay na ito? Hindi ba kailangan ni Yuyang ng pahinga? Huwag mong sasabihin mo na. Hayaan si Long Yuyang na magpahinga sa iyong silid. Long Yuyang, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Long Ziyang, lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan. Long Yuyang, sa wakas ay natagpuan na kita. Ngayon ang huling araw mo. Nagpapakute ka na naman ba? Sinundan ako ng babaeng yan dito. Kamahalan, hindi ibig sabihin na malabo ang mata ay bingina. Nandito siya para patayin ako. Hindi para makipaglaro ng pag-ibig. Bakit kanya hahabulin ng walang dahilan? Ano ba ang ginawa ko? Hindi ko siya kilala. Many Akis, at itatanggi mo na sinilipan mo ako habang naliligo. Sige, ngayon ko nababayaran lahat ng utang mo sa akin. Ang ibang akusasyon ay maaaring pagdudahan ko. Pero ang paninilip habang naliligo, kaya mong gawin yan. Ganyan ba talaga ang tingin niyo sa akin? Bilang isang kaawa-awang manyakis. Ang iyong reputasyon ay matibay na nakaugat. At hindi matitinag. Kita mo, kilala na yan. Ng lahat. Ano ang tinititigan mo? Mali ba kami? Hindi niyo ako masisisi sa pagtingin. Naliligo ang 2 yan, sa gitna ng araw. Kahit sino ay titingin. Tama na. Ang pinakamasama pa, nagpapanggap na Ancient Qing Immortal. Sinira ang pagkakataon kong maging apprentice. Dahil sa sobrang pagpupumilit mo, magpapanggap ako bilang aking master para kontrahin ang iyong plano. Master, sinasabi mong si Ancient Qing ang master mo. Nagsisinungaling ka na naman. Mamamatay ka ngayon. Sigurado yan. Tigil. Master, Master, Guro, Guro. Ikaw ang maalamat na si Gucci. Kahit na ginaya ako ni Yang kahit pa nakilala mo ang tunay na ako, hindi kita tatanggapin bilang disipulo. Bakit? Maliban kay Yang hindi na ako tatanggap ng ibang disipulo. Siya ay isang wanted na kriminal ng corona, ngunit ipinagtatanggol mo pa rin siya. Napakadedikadong guro mo naman. gusto akong iparesto ng royal family. Wala naman akong ginawa sa kanila. Problema mo na yan ngayon. Ngayon, sino ang maglalakas loob na protektahan ang takas na ito? Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Kahit ang royal family ay nangangailangan ng batayan para sa pag-arrest. Bakit si Yang ang target? Ang utos ng corona ay dapat sundin ng walang tanong. Sino ang mag-akala na ang isang diyosa ng digmaan ay napakaganda ngunit napakamasunurin? Mabulaklak ang dila. Ano man ang sabihin mo ngayon, hindi ka aalis ng buhay. Ang dalit mo ay malalim. Bawat atake ay para pumatay. Binalaan kita na ngayon ang huling araw mo. Kakaibang kaakit-akit. Sa totoo lang, medyo cute. Many Akis.
problema? Galit na galit ang kaakit-akit na Diyosa ng digmaan. Gago ka. Ano, itlog ka? Ikaw. Hoy babae, sinubukan mo akong tambangan kanina. Ang lupit mo. Para sa basura na tulad mo, kahit sirain ko ang iyong pagkalala, pabor pa yan sa kababaihan. Hindi ka nagsasalita para sa lahat ng babae. Tama. Kayo lahat, Yu Yang, pasukuin niyo siya. Wala kang hiya. Bakit hindi ka sumali sa aking harem? Gusto mo bang sumama sa akin at maging bahagi ng aking harem? Nandidiri ako sa iyo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama ka. Kaya pala, pinag-isipan mo rin palang makasama ako. Hindi ko yan naisip kailanman. Harapin mo ang tunay mong nararamdaman. Sige, sasabihin ko sa iyo kung ano talaga ang nasa puso ko. Yu Yang. Ngayon alam mo na ang nararamdaman ko. Tanggapin mo ito. Binibini. Binibini, ang tanga mo. Hindi mo ba naisip kung bakit siya hinahabol ng mga maharlika? Ano ang ginawa niya para maranasan ito? Bakit niyo kami papatayin lahat? Pero, binibini, huwag kang makinig sa kanilang kasinungalingan. Gusto ko ring malaman, para saan ang lahat ng ito? Ano ang ibig sabihin nito, binibini? Ang mga utos ng maharlikang pamilya ay dapat sundin. Kami ay mga tagapagbantay ng hari, Reyna. Huwag mo nang masyadong isipin. Tang Fenglin, nang una kang humingi ng tulong sa akin, utos din ba iyon ng Hari Reyna? Ngayon, gusto mo na akong patayin pagkatapos ng ilang araw. Ang maharlikang pamilya ninyo ay mabilis magbago ng isip. Manahimik. Ang utos ng hari, Reyna, ay laging may dahilan. Xiao Shuang, gusto ko ring malaman kung bakit ang mga utos ng hari, Reyna, ay nagkakasalungatan. Binibini. Pinagdududahan mo ba ang maharlikang pamilya? Xiao Shuang, hindi ako nagtatanong. Hinahanap ko ang katotohanan. Hindi kinukonsinti ng korona ang mga alipin na sumusuway. Kung mag-iisip ka ng paghihimagsik, magiging walang silbi ka. Xiao Shuang, sino ka ba talaga? Ako, tulad mo, ay isang lingkod ng hari, Reyna. Pinaglilingkuran mo si Chu Hantian. Tama, isang tao lang ang gustong pumatay sa atin. Si Chu Hantian mismo. Kaya, ang utos ng hari, Reyna, ay gawa ni Chu. Sabi-sabi, pabor ang korona sa pamilya Chu. Pero bakit naman gagawin ng maharlikang pamilya ang ganoong kalala? Maliban kung pinalitan ng mga Chu ang maharlikang pamilya, ang kasalukuyang korona ay papet na rehimen. Ano, imposible. Bakit hindi ito posible? Tingnan mo kung gaano siya kalmado. Malinaw na alam na niya ito sa simula pa lang. Hindi ko dapat ito sinasabi sa iyo. Pero, tama ang hula mo. Ang tunay na dugong bughaw ay halos naubos na. Kami, ang Chu clan, ang lubos na nagpuksa sa kanila, ang iilang nakaligtas, ay nanumpa ng katapatan sa aming angkan. Ang Chu clan ninyo, tama. Kami na ang tunay na pinuno ngayon. Xiao Shuang, niloloko mo ako. Hindi lahat ay kasinungalingan. Ilang kaibigan lang ang mayroon ako simula pagkabata. Ikaw ay isang tunay na kaibigan sa akin. Pero kapag naging pabigat ka, kailangan kitang alisin. Kaya, si Chu Hantian ang naglagay sa iyo bilang especially iyan niya sa tabi ko. Halos, ang misyon ko ay tiyakin ang iyong perpektong pagganap. Ang pagiging apprentice ko ay ideya rin ni Chu Hantian. Tama, nalaman ng angkan na nakaligtas si Long Yuyang. Sinubaybayan namin ang posibleng pinagtataguan niya. Sino ang mag-aakala? Nalolokohin kami ng batang iyon. Akala namin siya si Ancient Asher Immortal. Kung hindi, pinatahimik na namin siya kagad. Kaya pala, ako ay piyesa lang ng Chu clan. Ang kanilang masunerang aso. Hoy, huwag kang magmukmok, hindi bagay sa'yo. Hindi pa huli ang lahat para kumilos. Ayusin mo ang isip mo. Simula ngayon, ipapaunawa ko sa pamilya Chu kung ano ang mangyayari kapag kinalaban nila ako. Ang kaguluhan ngayon ay kasalanan ko. Ito ay dahil sa akin. Hanggat nandito ako, hindi mo sila masisira. Para saktan sila, kailangan mo muna akong patayin. Kahanga-hanga, isa kang babaeng may ganoong lalim. Nagsisimula na akong makita ka sa ibang paraan. Gusto ko lang ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi ito tungkol sa iyo. CJ, sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Tutuparin ko ang lahat ng ito. Tang Fenglin, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya kong gawin.
Fendlin, ikaw lang ang nagpakita sa akin ng kabaitan. Pinahalagahan ko yan, pero hindi mo pwedeng ipagkanulo ang pamilya ng hari. Hindi mo pwedeng ipagkanulo ang pamilya Chu. Walang kabuluhan ang mga taon ng aking katapatan. Ngayon, itatama ko ang pagkakamaling ito. Anong walang hiyang traidor? Nakikita mo ang pagtataksil bilang makatwiran. Itago mo ang iyong mga kasinungalingan para sa hari ng impyerno. Ito ang lethal fragrance ng royal plant. Umalis na kayo. Hindi ko na sila kayang pigilan ng matagal. Walang panlunas sa lason na ito. Nakakamatay ito sa pagdikit. Nalanghap mo na ang napakaraming lason. Susundan ng kamandag ang agos ng hangin at papasok sa iyong daluyan ng dugo. Malapit nang magsimula ang pagkaparalisa. Tingnan natin kung gaano kakatagal. Young Heir, manatiling matatag. Master, huwag kang lumapit. Ilabas mo sila rito ngayon o walang makakatakas ng... Sinusubukang tumakas. Walang labasan. Lahat kayo mamamatay dito ngayon. Ziyang. Yu Yang, anong nangyayari? Ayos lang ba si Young Heir? Yu Yang, Master, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang magtagal ng 10 araw. Kailangan ko nang umalis. Yu Yang, Gumising ka. ano ang dapat nating gawin? Kailangan natin siyang iligtas. Ikaw ang doktor. Gumawa ka ng paraan, pero kailangan ko munang tukuyin ang mga lason sa nakalalasong ulap na ito. Pero, wala ng oras. Naku, napakalakas ng gas. Hindi na siya humihinga. Ano? Wala na bang ibang paraan? May isang paraan, pero napakadelikado nito. Sa ganitong sitwasyon, Susubukan ko ang kahit ano. ang paraang ito ay nangangailangan ng kultibasyon. Ako lang ang makakagawa nito. Ililipat ko ang aking kultibasyon kay Yuya upang mapanatili ang kanyang buhay at bigyan siya ng kapangyarihan na subpuin ang nakalalasong enerhiya. Narinig ko na ang teknik na ito, pero Master Guki, mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan at magiging mortal ka. Ang pagliligtas kay Young Heir ang mahalaga ngayon. Dali, tulungan ninyo akong dalhin siya sa aking silid. Bantayan ang Villa at huwag hayaang mailumapit. Anumang abala ay sisira nito. Naiintindihan. Sabi ni Xiao Shuang nagpadala sila ng isang Grandmaster Squad. Kakaunti lang tayo, hindi natin sila kayang pigilan. Huwag kang mag-alala. Malapit nang dumating ang aking mga reinforcement. Walang sinuman ang makakapasok sa depensa ng Villa na ito. Tatawagan ko na ang aking ama ngayon upang ipadala ang lahat ng magagamit na puwersa. Dalhin natin siya sa silid ng diwata. Umalis na. Guro. Guro. Ayos lang ako. Salamat po, Guro. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Hindi na kita kayang iligtas sa pangalawang pagkakataon. Ano ang ibig sabihin nito? Inilipat mo sa akin ang iyong paglinang. Pero pansamantala lang yan, dagdag pa kanina para sa atin. Pinilit mong kontrolin ang lason gamit ang iyong enerhiya. Ngayon, hindi ka na mabubuhay ng 3 araw. 3 araw. Guro, bakit mo pa ako iniligtas? Hinding-hindi ako susuko. Hindi ka rin dapat. Salamat sa inyong lahat. Ayos na ako. Yu Yang, ayos ka na ba talaga? Salamat at ayos ka lang. Hindi na sayang ang aming pagod. Naharangan namin ng Royal Masters. Hindi ayos si Young Heir. Pinilit niyang gamitin ang lakas niya para iligtas tayo. At ngayon ay wala na siyang 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nating iwasan ang pagtugis ng Chuklan. Habang hinahanap ang huli, babaeng may birthmark na Ang birthmark na mayroon ako niyan. Ano, may birthmark ka na, Apoy? Nasaan ito? Ipakita mo sa akin. Bakit mo ako sinakta? Huwag mong hawakan. Kailangan kong i-verify ang birthmark na yan. Paano kung nagsisinungaling ka sa amin? Kung gayon ako, Kung gayon, sabihin mo kung nasaan ito. totoo ito. Sumusumpa ako. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong ang ate mo ang humawak nito. Ako ang mag-verify para sa iyo. Kumpirmado ang pagkakakilanlan. Siya ang huling babae. Kaya pala nahihiya siya. Nasa pribadong bahagi ito. Saan eksakto? Malalaman mo rin, dahil ayos na iyan. Kailangan nating tulungan si Young Heir na mabilis na umakyat. Paano? Ano, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa gawin niya, hindi na ito nakasalalay sa iyo. Si Chu Hantian ay maaaring umatake anumang sandali, at huwag nating kalimutan na pinagtaksilan mo siya, kahit malaman niyang isa ka sa 7 Maidens. Patay ka pa rin. Sa ngayon, wala sa atin ang may pag-asa. Laban sa kapangyarihan ni Chu Hantian, ang tanging pag-asa natin ay tulungan si Young Heir na makamit ang tagumpay. Para sa talaan, hindi ko ito ginagawa ng kusa.
Fenglin, hindi pala nakapagtataka na nahihiya kang sabihin. Napakagaling mong itago ang iyong marka ng kapanganakan. Manyak ka. Kung maglakas loob kang sabihin sa kahit sino, papatayin kita. Ang tingin niya kanina, medyo gwapo siya. Ano ang gagawin ko? Nahuhulog na ba ako sa kanya? Si Yuyang ay kasing kahanga-hanga pa rin. Sa lalong madaling panahon, kukunin ko siya sa aking kumpanya. Pagkatapos, magiging akin na siya. Kumilos ba ako na hindi karapat-dapat maging master? Nawala ang aking paglina. Paano ako mananatiling kanyang master? Ngunit ipinaintindi sa akin ni Yang Er na hindi masama ang pagiging ordinaryo. Master, ang kasabihang guro sa isang araw ay hindi akma, ngunit ang punto ay, ikaw ay palaging magiging aking master. Yang Er, kakabalik lang ng iyong 7 kaluluwa. Mag-meditate ng mahinahon para sa ganap na integrasyon. Huwag mong gamitin ang iyong panloob na enerhiya. Kung hindi, ang hindi matatag na kaluluwa ay maaaring pumatay sa iyo kaagad. Naintindihan ko, Master. Ano? Inatake ni Chu Hantian ang pamilya Kao. Ano? Inatake rin ng lolo ko. Ang masamang taong iyon, si Chu Hantia, ay sumobra na. Si Chu Hantian mismo ang gumawa nito. Ang paggamit ng mga pamilya bilang bihag ay lubhang kasuklam-suklam. Ito ang dahilan kung bakit ako kumakawala sa pamilya Chu. Manalig ka, ang iyong mga pamilya ay pamilya ko na ngayon. Saktan mo sila at pagbabayaran mo. Hindi, nagbabala si Ancient Qing Immortal. Kakastabilize lang ng iyong 7 kaluluwa. Kailangan mong magpahinga para gumaling. Kami na ang bahala sa sitwasyon. Manatili ka rito at magpagaling. Hindi maaari. Laban kay Chu Hantian, wala kayong laban. Hindi ko kayo minamaliit. Ngunit pagkatapos ng tulong ninyo, sa pag-abot ko sa Immortal, utang ko sa inyo na ako mismo ang mag-ayos nito. Ligtas si Yuya, kasama ko si Ate Hua. Palalakasin namin sila ngayon, bantayan ang mga matatanda, hanggang sa dumating ka. Sasama rin ako. Pipigilan namin ang pagwawala ni Chu Hantian. Yang Er, kahit na pumunta ka, ang pagharap kay Chu Hantian, at sa pilitang pagpapalabas ng ki ay maaaring ikalat ang iyong mga kaluluwa na agad mong CJ, mananatili ako, ngunit pagdating ninyo roon, mag-ingat kayo, huwag niyo siyang labanan, hintayin niyo ang pagdating ko. Sang-ayon. Ano sa tingin mo, Huajay, Tang Fenglin, Kaonan Hua? Nasa panganib ba sila? Kaya nilang protektahan ang kanilang sarili. Kailan matatapos mag-meditate? Master Bill at Kiao Chuki, nakabalik na ako. Master. Makinig. Nasa akin na silang 7. May 3 minuto ka para pumunta sa Chu Estate. 1 minutong huli, isa ang mamamat. Kung wala ka rito sa 10 minuto, patay na silang lahat. Wala nang 1 minuto. Mukhang, ang Long Yuyang mo, ay isang duwag. Wala kang halaga sa kanya. Hindi ka sulit sa kanyang pagsisikap. Hindi ba? Ano sa tingin mo? Hindi ka sasantuhin ni Yang Er. Darating siya. Tama, siguradong darating si Jia. Maghintay ka na lang Mukhang, matindi ang iyong katapatan sa kanya. Sige, ipapakita ko sa iyo kung alin ang mauuna, ang iyong pagpuporsige, o ang malupit na realidad. Tamang-tama, gamitin natin ang oras na ito para pag-usapan kung sino ang uunahin kong harapin. Tingnan natin kapag nahaharap sa kamatayan, kung mananatili pa rin ang iyong katapatan. Masyadong mahiyain para pumili, ako na lang ang pipili. Ang sino mang makaligtas ay magpapasalamat sa akin. Ikaw muna. Ipapakita ko sa kanila ang halaga ng pagtataksil. Walang hiya kang ahas. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Tigil. Mukhang, hindi ka naman pala, ganap na duwag na pago. Ngunit ikaw, pinili mo ang liblib na lugar na ito, kaysa sa disenteng tirahan. Ang titulo ng duwag ay sayo na ngayon. Chu Hantian, binalaan kita, na habang buhay ako, hindi magtatagumpay ang iyong mga plano. Kung may dangal ka, labanan mo ako ng harapan. Ang pambubuli sa mga babae ay kaawa-awa. Masyadong madali ang patayin ka, kinuha mo ang pinakamahalaga. Ngayon, sisirain ko ang lahat ng pinahahalagahan mo. Tigilan mo ang iyong walang basihang akusasyon. Sino ang pinatay ko? Sino ang iyong
pinahahalagahang tao. Si Xiao Shuang ay ang aking tunay na anak. Ano ang sinabi mo? Paano naging anak niya si Xiao Shuang? Dapat ay ulila siya. Kahit si Tang Fenglin ay hindi alam. Impossible. Ulila si Xiao Shuang. Paano siya naging anak mo? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Ilang taon na ang nakalipas. Pinlano kong maging ulila siya para protektahan siya sa mga kaaway. Lihim ko siyang pinalaki sa aking tabi. Ang iyong mga krimen laban sa pamilya Lo ay babalik sa'yo. Gaano man katalino ang iyong mga plano, kahit pa sa lahat ng iyong panlilinlang, hindi mo malalampasan ang kalooban ng langit. Sino ang mag-aakalang? Si Xiao Shuang ay mapapatay ng iyong pamilya, Long? Ang anak mo ay umani ng kanyang itinanim. Pinuno mo siya ng parehong, kasamaan na taglay mo. Kung hindi siya nagpumilit na maglaso, baka naiwasan niya ang kapalaran na ito. Huwag mong banggitin ang aking anak. Matandang Hangal, ang pinakamalaking kamalasan ni Xiao Shuang ay ang magkaroon ka ng amang tulad mo. Kung hindi siya nabuhay, sa ilalim ng iyong impluensya, buhay pa sana siya ngayon. Ikaw, Sabihin mo ang gusto mo. Ang mga nagwawagi lamang, ang nagtatakda ng katarungan, ang tanging hinahangad ko ay tagumpay. Ang lahat ng iba pa ay walang saysay. Ngayon, ipapanood ko sa iyo ang pitong ito na mamamatay sa harap ng iyong mga mata. Pagkatapos, malalaman mo ang pighati ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Nako, hindi ka maghahirap ng matagal. Diretso kitang ipapadala upang sumama sa kanila sa kamatayan. Wala sa inyo ang makakaligtas. Lahat kayo ay mamamatay. Paano ka naging ganoon kalakas? Imposible. bakit imposible? Kahit na naabot mo na ang immortal realm, mas mababa ka pa rin sa akin. Walang magbabago rito. Sino ang nagsabi? Hindi ba't nabago ko na ang takbo ng mga pangyayari? Magbabayad ka sa iyong kayabangan. Anong kapalit sa iyong maliliit na pakana? Ilang taon na ang nakalipas. Nilipol ko ang iyong angka ng long. Ngayon, dudurugin ko. Ang batang iyan ang angka ng long. Pakinggan mo ang sarili mo, napakawa. Ang iyong tinatawag na mga tagumpay ay pawang mga panlilinlang lamang, murang panalo, naglakas loob kang ipagmalaki ang mga ito, napakawalang hiya. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ko winasak ang iyong angkan. Hindi lang ito taktika. Sugod, gamitin mo ang lahat ng iyong panlilinlang. Ngayon, damhin mo ang lakas ng angkan. Bumababa ang galit ng Diyos. Ang galit ng langit ay babagsak sa masasama. Anong nangyayari? Ibinibigay ko na ang lahat ng makakaya ko. Bakit hindi ito gumagana? Binalaan na kita. Hindi mo ako kayang saktan. Inuubos mo ang aking espiritual na enerhiya. Gulat ka, no? Hindi ito ang inaasahan mo. Hindi ka kalaban sa akin. Mula ngayon, kung maglakas loob kang hawakan ako, lahat ng iyong paglinang ay magiging akin. Paano mo ako tatalunin? Ang landas na pinili mo ay puno ng mga shortcut. Paano nagkaroon ng ganoong kasamang mga teknik? Huwag kang basta-basta maglagay ng label sa mga teknik. Ang teknik ay teknik lang. Ang mahalaga ay kung gumagana ito. Young Heir, mag-ingat ka. Obsessed siya sa paghahabol ng kapangyarihan. Dahil dito, nabaliw siya. Para magkaroon ng mas malaking lakas, pinakawalan niya ang kanyang mga panloob na demonyo. Ngayon, lumalaban siya nang walang pagpipigil. Mga panloob na demonyo. Tama, pinakawalan ko ang aking panloob na demonyo. Nagkaroon ako ng napakalaking kapangyarihan. Walang makakapigil sa akin. Ang pagpapakawala ng demonyo ay magpapawalang kontrol sa iyo, nanganganib sa key deviation. Kaya ano, gusto kong maghari. Baliw ka na, kung yan ang pinili mo, tatapusin ko na ito ngayon. Manatiling kalmado, Young Heir. Ang pagkabahala ay nagdudulot ng pagkakamali. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mong kunin niya ang iyong paglina. Nakikita ko na ang plano mo ngayon. Anong problema? Sa harap ng tunay na kapangyarihan, nanginginig ka. Halika, sige, suntukin mo ako. Halika at kunin mo ako. Tunay nga, nakakatakot ang lakas mo, ngunit ang kapangyarihan ay parang espada, na may dalawang talim. Ang iyong walang sawang kasakiman ang nagdala sa iyo rito, ngunit di ang iyong sakim na kalikasan ang magdadala sa iyo sa iyong kapahamakan. Ngayon, dudurugin kita. Ang huling dugong dragon, dito mismo. Pagkatapos, kukunin ko ang mga 7 babae, isa-isa, at pahihirapan hanggang mamatay. Tignan natin kung may lakas ka ng loob.
Bakit hindi ka umiwas? Pakiramdam ko, sinasadya mong ibigay sa akin ang iyong kapangyarihan. Dahil gusto mo, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ang iyong katawan, hindi kaya, ang ganoong kabilis na pagtaas ng kapangyarihan. Ngunit masyado kang sakit. Kung gayon, pagbibigyan kita. Kayo, Pamilya Dragon, lahat kayo ay kasuklam-suklam. Yu Yang,